Ako si Emily Carter, isang 22 taong gulang na freelance journalist mula sa New York. Kilala ako ng aking mga kaibigan bilang ang reyna ng solo travel. Sa loob ng 10 taon, nag-solo travel ako sa mahigit 70 bansa at nagsusulat ng mga artikulo tungkol sa kaligtasan ng kababaihan para sa mga pandaigdigang magasin. Nakapaglakad na ako sa mga kalsada ng Cairo ng Tong AM, sumakay sa siksikang tren sa Mumbai na halos hindi na makahinga, sinundan ng isang estranghero sa Buenos Aires at nakabalik ng buo, dala ang mga kuwentong pinuri ng mga mambabasa. Ngunit may isang bansa na palagi kong tinatanggihang puntahan ng mag-isa, ang Pilipinas. Sa tuwing babanggitin ko ang salitang Pinas sa isang usapan, mabilis silang magtataas ng kamay para babalaan ako. Huwag na huwag kang mag-solo dyan, Emily, lalo na kung babae ka. Puno ng balita. Babaeng nawawala, nabiktima ng scam, nagnakawan, traffic na nakakamatay, pag-bargain sa taxi na dinadaya, sandamakmak na mandurugas, at ang kultura na panlalaki ang nangingibabaw. Ang paglalakad ng babae mag-isa sa gabi ay napakadelikado. Pinaniniwalaan ko sila dahil ako mismo ang palaging sumusulat ng ganyang klaseng babala. Hanggang sa isang araw, tumawag sa akin ang editor-in-chief ng isang sikat na travel magazine. Emily, kailangan namin ng isang napakainit na artikulo tungkol sa kung bakit hindi dapat mag-solo travel ang mga babae sa Pilipinas. Tiyak na sasabog ang views. Gusto namin ng talagang matitinding detalye, ha? Natawa ako. Ito na ang gintong pagkakataon. Pupunta ako upang patunayan sa mundo na tama ang lahat ng babala. Nag-book ako ng one-way ticket, walang tour guide, walang kasama. Ako lang, isang bag, at isang blankong notebook na handang punan ng mga nakakakilabot na detalye. Habang nasa 40 oras na biyahe, binasa ko ang mga lumang balita na inipon ko. Turistang babae na inatake sa isang resort sa Palawan, dayuhang babae na na-scam sumakay sa van at nawala, mga pulis Pilipino na tumatanggap ng suhol at nagpapalaya sa mga kriminal. Ngumiti ako ng panalo. Sa pagkakataong ito, susulat ako ng artikulo na magpaparamdam ng takot sa lahat na hindi na sila maglalakas loob tumapak sa lupain ng Pilipinas. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ng 4 AM. Agad na sumalubong sa mukha ko ang mainit at humid na hangin. Pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, parang pumasok ako sa bibig ng isang hurno. Napakakapal ng tao kahit 4 AM pa lang. Malakas na umalingaw-ngaw ang Tagalog. Wala akong naintindihan ni isang salita. May mga signage na may Ingles, ngunit napakaliit ng mga letra, halos hindi ko makita. Naglakad ako, hila-hila ang aking bagahe, palusot sa siksikan. May isang lalaki ang ngumiti sa akin at may sinabing bagay. Mabilis akong yumuko at lumakad palayo. Nasa isip ko lang ang babala ng aking kaibigan. Huwag na huwag kang ngingiti pabalik sa mga lalaking Pinoy. Aakalain nilang may gusto ka. Sa immigration, ngumiti ng malawak ang babaeng opisyal at sinabing, "Good morning. Welcome to the Philippines." Tumango ako ng hindi ngumingiti. Sa isip ko, ito na, ang pilit ng ngiti para maging friendly sa mga turista. Paglabas ng airport, sumakay ako ng metered taxi. Tinanong ng driver ang destinasyon sa sira-sirang Ingles. Sinabi ko ang pangalan ng hotel sa Makati. Agad siyang nagbukas ng metro. Nagulat ako ng kaunti. Dahil narinig ko na madalas ayaw nilang magbukas ng metro, ngunit nag-iingat pa rin ako. Siguro hinihintay lang na makalabas ng airport bago makipagtawaran. Umalis ang sasakyan sa airport. 5:30 AM na, ngunit napakatindi na ng traffic. Parang nakahinto lang kami. Tiningnan ko ang orasan. Kung ganito katindi ang traffic at aabutin ng 2 oras gaya ng nabasa ko, makakarating ako sa hotel ng 7:30 AM. Bumuntong hininga ako. Ito na nga ang Pilipinas. Habang nasa biyahe, binuksan ng driver ang radyo. Malakas ang tugtog ng OPM. Sinubukan niya akong kausapin sa Ingles. "You from where? America?" Maikli akong sumagot. "Welcome to the Philippines. Very happy to have you." Ngumiti siya ng malawak. Kitang-kita ang mapuputing ngipin. Hindi ako sumagot, tumango lang, at nagkunwaring nagbabrowse sa telepono. Sa loob-loob ko, sinimulan ko nang isulat ang unang punto sa aking artikulo. Malaki ang airport ngunit nakakagulo. Traffic na ng 5:30 AM. Ang mga tao ay ngumingiti ng labis.
nakakatakot. Hindi ko pa alam na sa loob ng ilang oras, ang notebook na ito ay mabubura ng buo at matutuklasan ko ang tinatawag na himala ng bayanihan na hindi kailanman naikwento sa akin. Ang taxi ay natigil sa Skyway ng halos 1 oras at kalahati. Tiningnan ko ang orasan at bumuntong hininga sa pang-15 pagkakataon. Ang driver ay ngumingiti pa rin. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagbukas ng mellow na tugtog at lumingon sa akin. No problem. Manila, always like this ma'am, but we go soon. Relax lang po. Hindi ako sumagot. Sa isip ko, binuo ko ang malaking pangungusap para sa artikulo. Maynila, ang lungsod na dahilan para gustuhin mong umuwi sa unang segundo pa lamang. Pero biglang may kakaibang nangyari. May tunog ng sirena na narinig mula sa malayo. Ang lahat ng sasakyang nakahinto sa harap namin ay nagsimulang gumalaw. Lumipat ng lane ng paisa-isa. Walang busina, walang sigawan. Ang mga kotse, motorsiklo, van lahat ay dahan-dahang nagbigay daan para makadaan ng isang ambulansya. Sa loob ng 10 segundo, ang kalsada na siksikan ay naging maluwag na lane sa gitna. Gumalaw din ang aming taxi. Lumingon ang driver at ngumiti. Pinoy people ma'am. Bayanihan. Help always help. Natahimik ako dahil sa New York, nagbubusina pa rin ang mga tao kahit may ambulansya. Sa wakas, nakaalis din kami. Nakadating kami sa hotel ng lampas 7 a.m. Nagbayad ako ayon sa metro, walang tawaran. Ibinaba ng driver ang aking bagahe at nagbigay galang. Salamat po, ingat ma'am. Tumango ako at mabilis na pumasok sa lobby. Ayaw ko pa ring tanggapin na may kahit katiting man lang na maganda. Ang aking kwarto ay nasa ika-24 na palapag, tanaw ang Ilog Pasig. Ibinato ko ang bagahe at agad na binuksan ang laptop. Nagtype ako ng pamagat ng artikulo, 48 oras sa Maynila, bakit hindi dapat mag-isa ang babae? At doon ako nakatulog, suot pa rin ang aking sapatos. Nagising ako ng halos tanghali. Napakainit ng sikat ng araw, kaya naging maalinsangan ang kwarto. Naligo ako at nagbihis ng simple, jeans, t-shirt, sunglasses, cap. Isa akong tao na ayaw mapansin. Bago umalis ng kwarto, sinuri ko ang maliit na sling bag ko. Pasaporte, pera, credit card, telepono, at ang notebook. Nilock ko ang pinto ng 2 beses. Ang plano ko ngayong araw ay pumunta sa Divisoria Market. Ang lugar na binabalaan ng lahat ng website na siguradong mawawala ang iyong pitaka. Naglakad ako pababa sa lobby. Ngumiti ng malawak ang receptionist. Saan po kayo, Ma'am Emily? Need po ba ng taxi? Sumagot ako. Mag-isa lang po ako. Salamat. Ngumiti siya ng mas malawak. Okay, po. Mag-ingat. Pero huwag po masyadong matakot. Ang Maynila po, safe naman talaga para sa mga babae. Tinaasan ko siya ng kilay. Safe? Akong patutunayan kung ano ang totoo. Naglakad ako palabas ng hotel. Napakainit ng sikat ng araw. Nagpara ako ng taxi sa kanto. Tinanong ng driver ang destinasyon. Divisoria po. Agad siyang nagbukas ng metro. Habang nasa biyahe, kinukunan ko ng litrato ang mga billboard na may maling Ingles. Kinukunan ko ng litrato ang driver na nagpapatugtog ng OPM ng malakas. Kinukunan ko ng litrato ang traffic ulit. Lahat ay umaayon sa plano. Hanggang sa nakarating kami sa Divisoria, pagbaba ko ng sasakyan, ang init at amoy ng mga prinitong pagkain ay naghalo, halos hindi ako makahinga. Ang siksikan, nagkakasalpukan ang mga balikat. Naglakad ako sa mga makitid na daanan sa pagitan ng mga nagtitinda ng damit. Ang isang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa aking sling bag, ang isa naman ay nakahawak sa telepono at nagbi-video. Ito, ang isa sa pinakamapanganib na palengke sa Asia, bulong ko sa kamera. Kung isa kang babaeng nag-iisa, mawawala ang iyong bag sa loob ng 10 minuto. Naglakad ako ng 5 minuto, 10 minuto, 50 minuto. Walang humawak sa aking bag, walang namulot ng pitaka, walang humingi ng pera. Lahat ay ngumingiti at nagsasabing, "Ate, good morning." Nagsimula akong mainis. Bakit wala pang nangyayari sa lahat ng ibinabala nila? At doon na ito nangyari. Lumingon ako sa isang tindahan ng mga accessories. May maliit na babae na nakatayo sa tabi ko.
wala pang 10 taong gulang. Ngumiti siya, nagmano, nagbigay galang. Ate, bili po kayo ng pulseras? Maganda po. Umiling ako, ngunit ayaw siyang umalis. Sinundan niya ako ng 2 o 3 hakbang at mahinang sinabi, Ate, ingat po kayo sa bag ninyo. Maraming tao, baka mawala. Napahinto ako. Isang 10 taong gulang na bata ang nagbabala sa akin tungkol sa mga mandurugas. Lumingon ako sa kanyang mukha. Malinis ang kanyang mga mata, walang anumang panlilinlang. Ngumiti siya at nagmano, nagbigay galang ulit bago tumakbo at nawala sa siksikan. Tumayo ako roon, mahigpit pa ring nakahawak sa bag, ngunit nagsimula ng manginig ang loob ko. Nilaskam ba ako o tinutulungan? Hindi ko pa alam na ito ay simula pa lang ng isang araw kung saan ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay babaliktarin at ang batang iyon ang magiging unang dahilan para tanungin ko ang aking sarili. Baka mali ako sa simula pa lang? 3 p.m. Mas mainit at mas siksikan ang Divisoria. Umaagos ang pawis, dumidikit ang t-shirt sa likod ko. Naglakad ako paikot-ikot, napapagod na ang aking mga binte, ngunit wala pa ring nakikita na evidence na kailangan ko. Nagpasya akong maghanap ng mauupuan. Nakita ko ang isang maliit na coffee stall sa tabi ng kalsada. May karatula na nakasulat, Iced Coffee, 25 pesos. Napakamura, nakakaduda. Naglakad ako papasok at umupo sa sulok. Umorder ako ng isang baso ng iced coffee. Ang may-ari ay isang babaeng nasa 50s, maitim ang balat, ngumingiti ng malawak. Upo muna ma'am, ihahatid ko na lang. Nagsalita siya ng mas malinaw na Ingles kaysa sa inaasahan ko. Makalipas ang 2 minuto, inilagay sa harap ko ang isang malaking baso ng iced coffee, puno ng yelo, matamis at mabango. Nakalimutan ko ang init. Sumipsip ako at nagulat. Ang pinakamasarap sa buhay ko. Lumapit ang may-ari at umupo sa tabi ko. Nag-iisa ka lang ba? Tumango ako, nag-iingat pa rin. Opo, nagtatrabaho. Ngumiti siya ng mas malawak. Mabuti, ang mga babaeng Pinay, palaging nag-iisa lang ang nagtatravel. Napaka-safe ma'am. Tinaasan ko siya ng kilay. Talaga? Narinig ko po na delikado, lalo na para sa mga babae. Tumawa siya ng mahina, parang tunog ng kampana. Ang gusto lang kasi ng balita, ang masamang bahagi ang palakihin. Pero ngayon, ang mga babaeng Pinay, nagmomotor pa uwi ng 3 a.m., meron pa rin. Sumasakay mag-isa sa LRT, normal lang. Itinuro niya ang kanyang anak na babae na nagliligpit ng tindahan sa tabi. Iyan ang anak ko, 18 years old, nag-aaral sa university. Umuwi sa boarding house ng 2 a.m. araw-araw, wala namang problema. Natahimik ako. Ang imahe sa isip ko ay mga babaeng Pinay na nakasuot ng maikli, nakaupo sa tabi ng bar na hinaharas ng mga lalaking dayuhan. Ngunit sa harap ko ay isang tindera sa palengke na mas matatas sa Ingles kaysa sa akin at ang anak na babae ay nagbubuhat ng mesa ng mag-isa na parang wala lang. Nagbayad ako ng 25 pesos. Sinuklian niya ako at inabot ang isang maliit na kakanin. Pambawi ma'am, kainin mo. Nagmano, nagbigay galang ako ng hindi ko namamalayan at umalis sa tindahan na may kakaibang pakiramdam. Kinagabihan, sumakay ako ng LRT pabalik sa hotel. Ako mismo ang bumili ng ticket, sumakay sa elevator. Siksikan ng tao, halos hindi ako makatayo. Ngunit walang nagtulakan, walang kamay na humawak sa aking bag. Lahat ay nagbigay daan para makatayo ako sa tabi ng poste. May 2 babaeng Pinay na nag-uusap sa tabi, isa ay nakasuot ng university uniform, ang isa naman ay nakasuot ng office attire. Tumatawa sila ng malakas, hindi alintana ang tingin ng iba. Palihim akong nakikinig. Kahit hindi ko naiintindihan, nakikita ko ang kanilang kumpiyansa at kaligayahan. Nakadating ang tren sa istasyon ng Recto. Naglakad ako pababa sa escalator at nangyari na naman. Ang aking maliit na sling bag ay hinila ng marahan ng isang kamay. Halos huminto ang tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon, lahat ng balita na nabasa ko ay pumasok sa isip ko. Humarap ako ng mabilis, ngunit ang nakita ko ay hindi isang magnanakaw. Isang lalaking nasa 20s, nakatayo, at ibinalik ang aking sling bag. Salamat po. Putol po ang strap ma'am, muntik nang mahulog. Malinaw ang English niya. Iniabot niya sa akin ang bag na may ngiti. Kinuha ko ang bag na nanginginig ang kamay. Maraming salamat po.
Umiling siya at agad na umalis. Hindi humingi ng pera, hindi humingi ng kahit ano. Nakatayo ako roon, nakatingin sa likuran niya. Isa na namang Pilipino ang tumulong sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Kinagabihan sa kwarto, binuksan ko ang laptop. Ang file na may pangalang, "Bakit Hindi? Dapat mag-isa ang babae sa Pilipinas" ay bukas pa rin. Tinitigan ko ang screen ng matagal at dahan-dahang pinindot ang select all at delete. Ang screen ay blanco. Nag-type ako ng bagong pangalan. Maaaring nagkamali ako sa pagkakaunawa sa Pilipinas sa simula pa lang at doon ako umiyak. Hindi ko alam kung bakit. Ang alam ko lang, bukas, lalabas ako ulit ng mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na para maghanap ng evidence ng panganib, kundi para hanapin ang sagot kung bakit pakiramdam ko ay mas ligtas ang puso ko ngayon kaysa kailanman. Kinabukasan, nagising ako na may damdamin na hindi ko pa naranasan. Sa halip na buksan ang laptop para maghanap ng negatibong balita, binuksan ko ang Google Maps at nag-type ng Intramuros. Gusto kong makakita ng isang bagay na hindi masamang balita. Siksikan ng LRT, MRT, halos hindi ako makatayo, ngunit walang nagtulakan kahit isang pulgada. May isang matandang lalaki ang tumayo para paupuin ako. Umiling ako. Ngumiti siya at nagmano. Nagmano rin ako pabalik, automatiko. Pagdating sa istasyon ng Carriedo, lumipat ako sa ferry sa Ilog Pasig. Malamig ang hangin ng ilog, nakakakilabot. Tumayo ako sa harap ng bangka, nakatingin sa Maynila na hindi lang matataas na gusali, kundi mga lumang bahay kubo na kahoy na halo-halo sa mga golden na simbahan. Dumaong ang bangka sa Jones Bridge. Sinundan ko ang mga signage papuntang Intramuros. Ngunit bago ako makarating sa pinto ng San Agustin Church, nakita ko ang isang babae na umiiyak sa tabi ng daan. Ang kanyang malaking backpack ay may mahabang hiwa, at ang mga gamit ay nakakalat. Dayuhan siya, blonde ang buhok, namumula ang mga mata. Nag-alinlangan ako ng 2 segundo at lumapit sa kanya. "Anong nangyari, ate?" Humihikbi siya, nahagip ang bag ko, nawala ang pasaporte, pera, telepono, lahat. Sa isip ko, kumislap ang salitang, "Kita mo na?" Tama ako. Pero ang lumabas sa bibig ko ay, "Sandali lang po, huwag kang umiyak. Matutulungan kita." Sinamahan ko siya sa tourist police outpost sa harap ng simbahan. Ang pulis ay nakatayo roon, matangkad at mukhang matapang. Inihanda ko ang sarili ko na baliwalain, ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Nagmano, nagbigay galang agad ang pulis. "Magandang araw po. Anong nangyari po?" Malinaw ang Ingles niya na parang nag-aral sa ibang bansa. Isinaysay ko sa kanya ang nangyari. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya sinisi kung bakit hindi siya nag-ingat. Kinuha lang niya ang kanyang radio at nagsalita ng mabilis. Wala pang 5 minuto, may 2 pang pulis na dumating, sakay ng motorsiklo. Ang isa ay may hawak na cellphone. "Sa iyo po ba ito, ma'am?" Nakita po sa divisorya, may nakapulot. Umiyak ng mas malakas ang babae, ngunit luha na ng kaligayahan. Ang pasaporte, pera, lahat ay buo. Ang isa pang pulis ay nagabot ng isang bagong backpack. "Bago po ito. Gamitin nyo na lang muna. Pinalitan namin ng mas matibay na zipper." Nagtanong siya, "Kailangan ko po bang magbayad?" Umiling ang pulis. "Hindi na po. Masaya kaming tumulong sa mga turista." Tumayo ako ng natulala. Ang mga pulis Pilipino na nabasa ko sa balita na humihingi ng suhol ay tumutulong ng libre at bumili pa ng bagong bag. Bago kami umalis, lumingon sa akin ang pulis. "Nag-iisa ka lang po ba, ma'am? Mag-ingat po kayo, pero huwag masyadong matakot. Ang Maynila po, may tourist police sa bawat sulok." At inabutan niya ako ng isang maliit na pito. "Kapag may problema, sipulan mo lang ng malakas. Darating kami agad." Kinuha ko ang pito na nanginginig ang mga kamay. Papasok ako sa simbahan, nakita ko ang isang karatula na nakasulat, "PNP Tourist Police 117, and 10-24 oras na serbisyo," at may malinaw na numero ng telepono sa Ingles. Kinuha ko ang telepono at kinunan ng litrato ang karatula at binura ang pangungusap na naisulat ko noon na hindi mapagkakatiwalaan ang mga pulis Pilipino. Pumasok ako sa simbahan, nagtanggal ng sapatos, inilapag ang bag sa tabi. May isang pari ang dumaan, ngumiti at mahinang nagsabi, "Pagpalain ka po. Welcome."
Umupo ako sa ilalim ng isang puno ng nara, tinitingnan ang dambana na kumikinang sa sikat ng araw at naramdaman ko na may bagay na naghihiwalay sa aking dibdib. Hindi takot, kundi ang pader na ako mismo ang nagtayo. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang unang pangungusap ng bagong araw. Ngayon, nakita ko ang mga pulis Pilipino na tumulong sa isang turista ng walang bayad at hindi ko na alam kung paano ko isusulat ang artikulo ko. Ang malamig na hangin ay humihip. May isang dahon ang nalaglag at tumama sa pahina ng notebook. Kinuha ko ang dahon na iyon at ngumiti sa aking sarili sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Pilipinas. Hapon na, umalis ako sa simbahan na may gaan ng loob. Plano kong bumalik sa hotel, ngunit ang aking mga paa ay hindi pumunta sa istasyon ng ferry. Dinala ako sa kalsada ng Magsaysay. Naglakad ako sa mga makitid na bangketa sa tabi ng kalsada. Mainit ang sikat ng araw, ngunit may malalaking puno na nagbibigay ng lilim. Habang naglalakad, may maliliit na tindahan. Ang mga tao ay nag-uusap ng malakas, ang mga bata ay naglalaro. Ang lahat ay nagbigay galang sa akin kahit hindi nila ako kilala. At doon ko siya nakita. Isang babae na nakatayo sa harap ng isang luma, 2 palapag na bahay na kahoy, nasa 40s, nakasuot ng puting t-shirt at shorts. Boycut ang buhok. Nagbubuhat siya ng isang malaking motorsiklo papunta sa sidecar ng tricycle. Ginagawa niya ito ng mag-isa. Pinanood ko siya nang hindi ko namamalayan. Lumingon siya, nakita ako, nagbigay galang, at ngumiti ng malawak. "Hello, ate, saan ka galing?" Automatiko akong sumagot, "Amerika, po." Tumawa siya ng mahina, "Amerikana." "Pasok ka, ate, ang init." Nag-alinlangan ako. Saglit, at sinundan siya papasok sa luma, ngunit malinis na bahay na kahoy. Sa loob ay may work desk na puno ng mga tools. May karatulan na nakasulat, "Tricycle at Big Bike Repair Shop ni Ate Bing." Nagpakilala siya. "Ako si Bing, Ate Bing, 45 years old." Nag-aayos na ako ng motorsiklo at tricycle ng halos 20 taon. Umupo ako sa kahoy na bangko. Inabutan niya ako ng isang baso ng malamig na tubig. "Inumin mo, ate, libre lang." Nagtanong ako ng diretso. "Ikaw lang po ba ang babae na gumagawa ng trabahong ito?" Tumawa si Ate Bing ng malakas, nanginginig ang kanyang katawan. "Ako lang, ate." Noon, ayaw ng mga lalaking customer na ako ang mag-ayos. Sabi nila, "Babae, hindi kaya." Pero pagkatapos kong ayusin, ang makina ay tahimik, mas mabilis pa kaysa sa lalaking mekaniko. Ngayon, ang mga lalaking customer pa ang humihingi na ako ang mag-ayos. Itinuro niya ang isang litrato na nakadikit sa dingding. Litrato ni Ate Bing na nakatayo sa tabi ng big bike. Nanalo siya ng ilang karera. Ang mga babaeng Pinay, kaya ang lahat, ate. Nagda-drive ng big bike, nagra-race, nag-aayos ng sasakyan, nagbubukas ng bar. Lahat. Natulala ako. Ang imahe ng babaeng Pinay sa isip ko ay inaapi. Tinitingnan bilang pangalawang kasarian. Ngunit sa harap ko ay isang babae na nagbubuhat ng 50 kilo na makina ng mag-isa at tumatawa ng mas malakas kaysa sa sinumang lalaking dinidate ko sa Amerika. Nagtanong si Ate Bing, "At ano naman ang ginagawa mo sa Pilipinas, ate?" Sinagot ko ng totoo. "Nandito po ako para magsulat ng artikulo na delikado ang lugar na ito para sa mga babae." Tumawa siya, lumuha pa. "Naku, ang dami talagang panlilinlang ng balita, ate." Nagda-drive ako ng motorsiklo pauwi ng 3 AM araw-araw, hindi ako natatakot. Ang pulis pa ang sumasalubong. "Ingat, ate, uwi na." Kinuha niya ang kanyang telepono at nagbukas ng mga litrato. Litrato ni Ate Bing at ng grupo ng mga babae na nagbi-big bike tour sa buong Pilipinas. May litrato na umakyat sa Mount Apo, bumaba sa Zamboanga. Mahigit 10 kami na nagda-drive, lahat babae. Walang escort na lalaki, walang nangangahas na gumawa ng masama sa amin dahil nagtutulungan kami. Tiningnan ko ang litrato, maluha-luha. Dahil ako ang sumulat ng artikulo na inaapi ang mga babaeng Pinay, ngunit ang babae sa harap ko ay mas malaya kaysa sa akin. Tumayo si Ate Bing at nagbuhat ng isang motorsiklo na sira. "Tingnan mo, ate. Ito ang sa pulis babae, pinaayos niya kahapon." Nagda-drive siya ng motorsiklo ng pulis,
Hinahabol ang mga kriminal araw-araw. Natatakot pa ang mga lalaki sa kanya. Inayos niya ang makina sa loob ng 10 minuto at ngumiti. Kita mo? Ang mga babaeng Pinay, hindi naghihintay na tulungan sila ng iba. Kami mismo ang nagsosolve ng problema. Nag-aayos ng sasakyan, nagda-drive, namumuhay ng mag-isa. Bago ako umalis, inabutan ako ni Ate Bing ng isang helmet. Kunin mo ito, ate. Ang luma ko. Gamitin mo sa pagda-drive sa Maynila. Kung gusto mong matuto magmotorsiklo, tuturuan kita ng libre. Kinuha ko ang helmet sa 2 kamay at niyakap si Ate Bing nang hindi ko namamalayan. Pauwi sa hotel, sumakay ako sa jeepney na may Ruta 15. Siksikan ng tao, halos hindi ako makatayo. Ngunit may maliit na bata ang tumayo at nagbigay ng upuan. Doon ka po, ate. Kaya ko pong tumayo. Umupo ako at tahimik na umiyak. Walang tumingin ng kakaiba. Lahat ay ngumiti lang sa akin. Kinagabihan, binuksan ko ang laptop, binura ang lahat ng lumang file at naglagay ng bagong pangalan ng file. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng Pinay na nagparamdam sa akin na ako ay mahina. At doon ko naisulat ang unang pangungusap ng bagong artikulo. Kung iniisip mo na inaapi ang mga babaeng Pinay, hindi mo pa nakikilala si Ate Bing, ang mekaniko ng motorsiklo na mas mabigat ang nabubuhat kaysa sa sinumang lalaking Amerikano na nakarelasyon ko. 5 araw na umaga, nagising ako na may damdamin na hindi ko pa naranasan. Sa halip na buksan ang laptop para maghanap ng negatibong balita, binuksan ko ang Grab app at nag-type ng kagawasan. Gusto ko talagang maglakad ng mag-isa. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nang hindi natatakot. Dinala ako ng habal-habal sa harap ng San Sebastian Church. Ang driver ay isang babae na nasa 60s, may pink na helmet. Saan ka po sunod, ate? Ihahatid kita ng libre kung gusto mo ng magagandang spot na kumuha ng litrato. Tumawa ako at sumakay sa likod niya. Nagda-drive siya, pumutol sa lane ng traffic ng mabilis. Habang nasa biyahe, ikinuwento niya sa akin na nagda-drive siya ng motorsiklo taxi ng halos 30 taon. Noon, puro lalaki, pero hindi ako sumuko. Mas magaling pa akong mag-drive kaysa sa mga lalaki. Ngayon, natatakot ang mga customer na sumakay sa mga lalaki, kaya sa akin sila tumatawag palagi. Mahigpit akong kumapit sa bewang niya. Pakiramdam ko, nakasakay ako sa isang superhero. Huminto kami at kumain ng taho sa tabi ng kalsada. Sinabi niya, "Kain ka ng marami, ate. Dadalhin kita sa Maynila na hindi pa nakikita ng mga dayuhan." Dumaan kami sa maliliit na eskinita ng Tondo. Itinuro niya ang mga lumang bahay na kahoy. "Ito ang bahay namin, ate. Dito na ako lumaki. Binabaha kami taon-taon, pero nagtutulungan kaming magbubuhat ng gamit, nagluluto ng pagkain para sa lahat. Walang umaalis." Ang salita na iyon ay tumama sa akin ng malakas dahil ako ang sumulat noon na ang mga Pilipino ay ngumingiti, pero hindi marunong mag-solve ng problema. Kinagabihan, dinala niya ako sa jeepney na may Ruta 8 papuntang Baclaran Market, ang palengke na binabalaan ng lahat ng website na pinakamapanganib sa Maynila. Ngunit ang nakita ko ay mga tindera na ngumingiti ng malawak. Ang mga bata ay masayang naglalaro. May malaking karatula na nakasulat, "Walang mandurugas sa palengke na ito dahil nagbabayanihan kami." Naglakad ako paikot-ikot hanggang gabi. Walang humawak sa aking bag. May mga nag-aabot lang ng pagkain na libre. At doon na ito nangyari. 7:42 p.m. Nakatayo ako, naghihintay ng jeepney sa harap ng palengke. Biglang bumuhos ang ulan. Tumakbo ang mga tao para maghanap ng masisilungan. Tumakbo ako para sumilong sa awning ng isang tindahan. Ngunit ang aking maliit na sling bag ay nahulog sa balikat ko, bumagsak sa baha. Yumuko ako para pulutin. Ngunit malabo ang aking mga mata dahil sa ulan. Nang tumingala ako, wala na ang bag. Huminto ang tibok ng puso ko. Pasaporte, lahat ng pera, telepono na may impormasyon ng artikulo, credit card, lahat ay nawala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay bumalik. Kita mo na? Delikado talaga ang Pilipinas. Mali ako na nagtiwala. Bobo ako na nagbukas ng puso. Patuloy ang ulan. Nakatayo ako roon, nanginginig. Walang telepono na tatawagan, walang pera para mag-grab, wala ring payong. Pakiramdam ko, gumuho ang buong mundo.
Ang artikulo na isusulat ko sana, ang bagong paniniwala na nagsisimula palang mabuo, lahat ay nasira sa isang iglap. Umupo ako sa basang sahig, umiyak sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Pilipinas. Umiyak ako nang hindi ko pa ginagawa kailanman sa buhay ko. At doon ko narinig ang isang boses, "Ate, okay ka lang po?" Tumunghay ako. Ang maliit na bata, ang parehong bata sa Divisoria noong unang araw, nakatayo roon, inabot ang isang pink na payong sa akin. Naalala niya ako at sa kabilang kamay niya, hawak niya ang aking maliit na sling bag. "Sinundan ko po kayo mula sa palengke, ate. Nakita ko po ang isang lalaki na humablot ng bag ninyo." Sumigaw po ako, kaya binitawan niya at tumakbo. Tiningnan ko ang kanyang mukha, hindi makapaniwala. "At bakit mo ako tinulungan?" Ngumiti ng malawak ang bata. "Kasi po, binilhan niyo ako ng pulseras dati at tinuruan po ako ni mama na kapag may nakita kang nahihirapan, tulungan mo." Binuksan niya ang bag. Lahat ay buo, pati na ang huling cash. Niyakap ko ng mahigpit ang bata, umiyak ng mas malakas pa. Umuulan pa rin, ngunit hindi na ako nabasa dahil ang pink na payong ng 10 taong gulang ay nagpoprotekta sa akin. At sa sandaling iyon, alam ko na kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi na ako susulat ng artikulo para babalaan ang sinuman. Sa halip, isusulat ko ang kwento ng batang ito, ni Ate Bing, ng driver ng habal-habal, ng tourist police, ng mga Pilipino na nagparamdam sa akin na ang tunay na kaligtasan ay wala sa CCTV o batas, kundi nasa puso ng mga taong hindi mo kilala. Patuloy ang pagbuhos ng ulan. Niyakap ko ng mahigpit ang bata, nanginginig ang kanyang katawan. Tumawa siya ng mahina at tumulak. "Ate, ang pangalan ko po ay Nenelia. Huwag ka na pong umiyak, dadalhin kita sa pulis." Hinawakan niya ang kamay ko, tumakbo kami sa ulan sa mga makitid na eskinita. Basang-basa ang sapatos ko, ngunit naging mainit ang loob ko. Makalipas ang 10 minuto, nakarating kami sa Barangay Community Police Outpost ng Baclaran. Maliit na outpost, ngunit maliwanag ang ilaw. 3 pulis ang nakatayo na parang alam na nila na darating kami. Ang isa ay nagmano agad. "Magandang gabi, Ma'am Emily, hindi po ba?" Nagulat ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ang pulis at itinuro si Nenelia. Tumawag po sa aming Viber community group si Nenelia mula pa sa palengke. Sabi niya may dayuhang ate na hinablutan ng bag. Sinundan namin sa CCTV ang suspek. Hinahabol na po namin ngayon. Tumayo ako, parang tinamaan ng kidlat. Ang isa pang pulis ay nag-abot ng tuwalya at mainit na tubig. "Magpunas ka muna, ate. Umupo ka. Aayusin namin lahat." Dinala nila ako sa isang maliit na kwarto. May computer na konektado sa mahigit 200 CCTV sa paligid ng palengke. Napakalinaw ng imahe, kitang-kita ang mukha ng suspek. Pindot ng pulis ang telepono, nakikipag-usap sa pursuing team. Wala pang 20 minuto, umalingaw-ngaw ang radio, "Nahuli na po, dinadala na pabalik sa outpost." Ang suspek ay isang lalaking nasa 40s, lasing, sabi ng pulis, taga-komunidad din at kalalabas lang ng kulungan. "Pasensya na po sa ngalan ng mga Pilipino, ma'am. Ikinalulungkot po namin." Umiling ako ng mabilis. "Huwag po kayong humingi ng tawad. Napakabilis ninyo." Tumawa ang pulis. "Ang sistema po ng komunidad namin, nagtutulungan. May Viber group kami na 1,200 katao. Kapag may nakakita ng hindi tama, nagre-report agad. Kami mismo ang naglagay ng CCTV, hindi na kami naghintay sa gobyerno." At inabutan niya ako ng isang papel. "Pirmahan mo po para maibalik namin ang gamit mo. At kung gusto mong magreklamo, dadalhin ka namin sa malaking presinto." Pumirma ako na nanginginig ang kamay at mahinang nagtanong, "Bakit niyo po ako tinulungan ng ganito?" Tiningnan ako ng pulis ng diretso sa mata. "Kasi po bisita ka. At dahil mahal ka ni Nenelia." Ang batang ito, nakatulong na sa daan-daang tao. Proud po ang komunidad namin sa kanya. Tumayo si Nenelia, nakangiti ng nahihiya. Hinaplos ng pulis ang kanyang ulo at inabutan ng 1,000 piso. Reward sa mabuting bata. Kinuha niya ang pera, nagbigay galang at tumakbo sa akin. "Ate, ito pong pera. Ibili mo po ng pagkain." "Ayoko po." Umiyak ako nang mas malakas pa. Kinagabihan,
Ang pulis mismo ang nag-drive ng motorsiklo at naghatid sa akin pabalik sa hotel. Habang nasa biyahe, nagtanong ako, bakit po ang daming mabubuting tao sa Pilipinas? Mahinang sumagot ang pulis, kasi po, matagal na kaming naghihirap, kaya kapag may pagkakataon, gusto naming huwag nang magdusa ang ibang tao tulad namin. Pagdating sa hotel, nagmano ang pulis at umalis. Tumayo ako, nakatingin sa motorsiklo na nawawala sa dilim at umupo sa lobby. Tumakbo sa akin ang staff ng hotel. Ma'am Emily, okay ka lang po ba? Tumingala ako at ngumiti ng may luha. Nakakita po ako ng himala. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Binuksan ko ang laptop at sinulat ang artikulo buong gabi. Ang pamagat, naparito ako para babalaan ang mundo na huwag magsolo sa Pilipinas. Ngunit ngayon, gusto kong sabihin sa mundo, pumunta kayo at matutuklasan ninyo ang kabutihan na nawawala na sa mundo. Isinulat ko si Nenelia, ang pulis sa komunidad, si Ate Bing, ang driver ng habal-habal, at ang huling pangungusap, kung natatakot kang mag-solo travel, pumunta ka sa Pilipinas. Dahil dito, hinding-hindi ka na mag-iisa pa. Pinindot ko ang send sa editor ng 4 AM at natulog akong umiiyak sa kaligayahan dahil alam ko na ang huling 3 araw ko sa Pilipinas ay hindi na magiging paghahanap ng evidence, kundi paalam sa mga taong nagpabago sa akin bilang isang bagong tao. 7 araw na umaga, ang huling araw bago ang aking paglipad pabalik sa New York, nagising ako ng 5 AM. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil malakas ang tibok ng puso ko, hindi na ako makatulog pa. Nagbihis ako ng simple, tulad ng unang araw, jeans, t-shirt, luma kong cap, ngunit ang sling bag na napunit dati ay tinahin ni Nenelia ng pink na sinulid. Sumakay ako sa lumang jeepney papuntang Intramuros ulit. Siksikan pa rin ang tao, ngunit sa pagkakataong ito, nakatayo ako ng nakangiti. Nakadating ako sa simbahan ng 7 AM. Ang mahinang sikat ng araw ay tumama sa pader. Nagtanggal ako ng sapatos at naglakad papunta sa malaking puno ng nara. Umupo ako sa lilim, kinuha ang bagong notebook na binili ko kahapon. Binuksan ko ang pahina at isinulat. Day 1, dumating ako dito ng may takot. Day 7, nakaupo ako dito ng may pag-ibig. Ang hangin ay humihip. May isang dahon ang nalaglag, tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko kinuha. Itinaas ko ang aking kamay at hinayaan itong lumutang sa hangin. Pumikit ako. Ang lahat ng imahe ng 7 araw ay lumitaw sa aking isip. Ang 10 taong gulang na tumakbo sa ulan para isauli ang bag ko. Si Ate Bing na nagbubuhat ng makina na doble ang bigat niya. Ang pulis sa komunidad na humabol sa magnanakaw sa loob ng 18 minuto. Ang driver ng habal-habal na nagsabing, "Dito tayo ipinanganak, dito tayo mamamatay." Ang matandang lalaki na tumayo para paupuin ako sa tren. Ang staff ng hotel na tumakbo sa akin at nagtanong, "Okay ka lang po ba?" Nang may tunay na pag-aalala. Walang sinuman ang nakakakilala sa akin, ngunit tinulungan ako ng lahat. Idinilat ko ang aking mga mata, lumuha ng hindi ko namamalayan at naintindihan ko. Ang tunay na kaligtasan sa mundong ito ay wala sa makapal na bakal na pinto o mamahaling CCTV. Wala ito sa mahigpit na batas o armadong pulis. Ito ay nasa salitang tayo, ang salitang ginagamit ng mga Pilipino sa halip na ako, mula bata hanggang matanda. Ang salitang nagpapabago sa isang estranghero bilang ate, kuya, tita o tito sa isang iglap. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang editor sa New York. "Jeff, naipadala ko na ang buong draft. Ang pangalan ay Philippine Miracle. Bakit dapat pumunta rito ang bawat babae ng mag-isa kahit minsan sa buhay niya? At hindi ako babalik sa New York sa itinakdang oras. Mananatili ako rito ng 3 buwan pa para tapusin ang aklat na ito dito sa lupain na tinatawag na Pilipinas." Nanahimik si Jeff sa loob ng 3 segundo at tumawa ng malakas. "Emily, ito ang artikulo na hinihintay ko sa loob ng 10 taon. Sige, manatili ka at isulat mo para magbago ang mundo." Ibinaba ko ang telepono at marahang lumuhod sa harap ng puno ng nara. Salamat po sa pagbubukas ng aking mga mata. Makalipas ang 3 buwan, nasa Maynila pa rin ako. Ang hotel suite ay naging isang maliit na apartment sa Malate.
Nagrenta ako ng lumang motorsiklo kay Ate Bing at ako na ang nagda-drive araw-araw. Ang pink na helmet na ibinigay ni Ate Bing ay may sticker pa rin na Nenelia VIP. Tuwing umaga, nagigising ako ng 5 a.m., nagda-drive sa Baclaran Market, tinutulungan si Nenelia na magbenta ng mga homemade na pulseras niya. Ang kinita, idinadonate namin sa mga ulila sa komunidad, 10,000 piso bawat buwan. Hindi marami, ngunit galing sa kamay ng isang 10 taong gulang na bata. Hapon, pumupunta ako sa shop ni Ate Bing. Tinutulungan siyang kumuha ng litrato at gumawa ng Facebook page. Ngayon, ang page ay may halos 100,000 followers. Ang mga babaeng customer ay tumaas ng 3 beses. Lahat ay gustong magpaayos sa pinakamagaling na babaeng mekaniko sa Maynila. Gabi, nagtuturo ako ng Ingles ng libre sa Intramuros. Ang mga bata ay tinatawag akong Teacher Emily. Sa unang araw, 10 bata, sa 3 buwan, 70 na. Hindi ko inakala na magiging guro ako. Gabi, nagsusulat ako ng aklat sa ilalim ng puno ng Nara. Ang pamagat ng aklat, Alone in the Philippines, ang talaarawan ng isang babae na nagbabala sa mundo ngunit tinuruan ng mundo. Bawat chapter ay nagtatapos sa parehong pangungusap. Kung natatakot ka pa ring mag-solo travel, pumunta ka rito at uuwi ka na may puso na mas malaki kaysa sa dati. Sa huling buwan, nagdaos ako ng isang maliit na kaganapan sa Luneta Park. Ang pangalan ay Women Alone, Never Lonely. Inimbitahan ko si Ate Bing, ang driver ng habal-habal, si Nenelia, ang pulis sa komunidad ng Baclaran, at 500 iba pang babaeng Pinay na nakilala ko sa loob ng 3 buwan. Tumayo ako sa maliit na stage, nanginginig ang mic sa kamay ko. 3 buwan na ang nakalipas, naparito ako para magsulat ng artikulo kung bakit hindi dapat mag-solo ang mga babae. Ngayon, nakatayo ako rito para sabihin na ang bawat babae ay dapat mag-solo rito kahit minsan, dahil dito matuturuan ka na ang tunay na lakas ay hindi ang paglalakad ng mag-isa ng walang takot, kundi ang paglalakad ng mag-isa at matuklasan na hinding-hindi ka nag-iisa, malakas na palakpakan. Tumakbo si Nenelia sa stage. Niyakap ako ng mahigpit at itinaas ang isang karatula na sulat kamay ng bata, Salamat Ate Emily, sa pagpapatunay na kaya ng isang batang taga-palengke na baguhin ang mundo. Umiyak ako sa harap ng 500 tao, ngunit luha na ito ng ganap na kaligayahan. Kinagabihan, ipinadala ko ang manuscript ng aklat sa publisher kasama ang dedikasyon sa unang pahina. Dedicated to a 10-year-old girl who ran in the rain to return my bag, and to all the Filipino people who taught me that a true home is not where you were born, but where your heart grew. Ngayon na ang araw na talagang babalik ako sa New York. Aalis ang eroplano ng 11,505 AM. Nakatayo ako sa harap ng NAIA ulit, ang simula ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Si Ate Bing ay nagdadrive ng big bike. Hinatid ako. Ang driver ng habal-habal ay sumunod sa isa pang motorsiklo. Si Nenelia ay nakasuot ng school uniform, may hawak na karatula na nakasulat, Ate Emily, huwag kalimutang bumalik po. Ang 4 na pulis sa komunidad ng Baclaran ay nagbigay galang ng sabay-sabay. Ang mga bata mula sa klase ng Ingles ay nakapila, halos 100 may hawak na pink heart balloons. Tumayo ako nang natulala sa pasukan ng departure area, lumuha nang hindi humihingi ng permiso. Lumapit si Ate Bing at niyakap ako. Bumalik ka, ate, ha? Sabi mo lang, ipapareserba ko na ang pag-aayos ng motorsiklo mo bago pa sa iba. Inabot sa akin ng driver ng habal-habal ang lumang helmet niya. Dalhin mo sa New York. Huwag mong kalimutang mag-drive. Tumakbo si Nenelia, niyakap ang binti ko, at nag-aabot ng bracelet na siya mismo ang naghabi. Pink na beads na may nakasulat na, tayo. Inabot sa akin ng pulis ang parehong 7 na ibinigay niya dati. Dalhin mo, po, kung nalulungkot ka sa Amerika, sipulan mo lang ng malakas. Lilipad kami para puntahan ka. Ang mga bata ay kumanta ng awit ng paalam. Malakas ang boses, umalingaw-ngaw sa buong airport. Umupo ako roon, niyakap ang bawat isa. At nagbigay galang ako sa lahat. Ang parehong pagbigay galang na nakita ko sa mga Pilipino sa buong 7 araw. Ngunit sa pagkakataong ito, galing sa puso. Salamat sa pagpapatunay na may lugar pa rin sa mundong ito
kung saan ang mga estranghero ay nagiging pamilya sa isang iglap. Salamat sa pagpapatunay na ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi nasusukat sa matataas na gusali o pera, kundi sa puso na handang tumanggap ng estranghero. Lumingon ako sa karatulan ng NAIA. Ang karatulan na nagparamdam ng takot sa akin noon ay naging pintuan na ng pag-ibig. Naglakad ako papasok sa departure gate, lumingon at kumaway sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin silang kumakaway hanggang sa mawala ang maliit na katawan ni Nene Leah sa paningin ko. Sa eroplano, binuksan ko ang laptop, ang huling file ng artikulo na may pamagat. Mula sa taong pinakakinatatakutan ng Pilipinas hanggang sa taong pinakamamahal ang Pilipinas sa mundo. Ang huling pangungusap ng aklat. Kung sa isang araw ay maramdaman mo na naging malamig ang mundo, sumakay ka sa eroplano at mag-solo ka rito. At babalik ka na may puso na sapat na mainit para yakapin ang buong mundo. Dahil ito ang Pilipinas, ang lupain na nagpabago sa isang tao na sumulat ng babala sa mundo, sa isang tao na sumusulat ng imbitasyon sa mundo. At nangangako ako, babalik ako. Hindi bilang turista, kundi bilang isang anak ng lupaing ito. Pinindot ko ang save at tumingin sa labas ng bintana. Dahan-dahang lumiit ang Maynila, ngunit lumaki ang puso ko. Sapat na malaki para yakapin ang buong mundo. Ako si Emily Carter, at ito ang himala ng bayanihan na nagpabago sa akin magpakailanman. Salamat po, at paalam muna. Babalik ako, sigurado.